Mayang adlaw sa mga kauturan kag mga kabiyanan namon sa gihapon sa sining atong nga programa. Sa kada Sabado nagahimo kita sini sa pagtuon sa atong nga leksyon. Ini makahatag sa aton nga mga Sabbath school teachers sa aton mga kauturan sang dugang imbalo so bumandiya ang pinaka-sentro sa atong pagtuon para sa kada Sabado. Gani sa sining Sabado kita na-bless ari sa gihapon naton si Pastor Edwin ang aton nga publishing director kag sa sini nga Sabado may ara kitang matahom nga topiko the roots of restlessness, ang gamot sang pagkawalay kalinong sa iyang pagpanginabuhi. Kag before kita mag-start gusto ko lang paabot sa mga kauturan labi na sa aton nga mga nag-signify nga mag-join sa aton nga Life Coach Certification Level 1 dito sa West Visayan Conference nga magasugod na siya sa Domingo at 6 to 9:30 in the evening hasta siya sa Thursday ang aton graduation. Ako pasalig sa inyo nga right after nga matapos ninyo ini nga certification mabatyagan ninyo kag makaangkon kamo sing skill kung paano magbulig sa imo isig katao sa imong kabataan sa imong panimalay even to yourself kag subong man Ginoo subong man sa mga kauturan nga na sa idalom sang atong programa sa gihapon ginakasubo naton nga hindi naton maimplementar ang aton nga na plaster nga mga program sa sining nga mga binulan inatungod sang restrictions kag siguro ginalauman naton nga hindi pa matapos ang tuig makaangkon kita sang magguwa na kita sa sining restriction kag kun maka-resume kita sa aton mga programa kag makita na liwat kita face to face. Okay, sa mga kauturan naton dira sa Capiz, sa Aklan, sa Antique, sa Guimaras, kag dira sa Iloilo, sa atong mga district pastors, sa atong mga Sabbath school teachers, mga superintendents, mga personal ministries leaders, maayo nga adlaw sa inyo tanan. Pastor Edwin? Mayong adlaw man sa aton nga mga kauturan, nila binigit sa aton pinalangga nga mga literature evangelist, publishing leaders, kag sa bilog nga distrito diri sa West Visayan Conference, Panayan Guimaras, kag siguro hindi lamang Pastor Santi diri sa aton kundi sa bugos nga kalibutan sa bugos sa tubtob maabtan sining aton nga signal. Mayong adlaw sa tanan. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton samtang kita magapatpat sining mga bilidhon nga mga pulong sa aton nga leksyon this week. Okay, Pastor Edwin, before kita mag-start, magapangamoy kita. Amay namon nagamanan sa sining kaadlawon, kami nagapalapit sa imo. Ginapangayo namon ang kaalam, hindi lamang sa amon ni Pastor Edwin, kundi bisan pa sa mga kauturan, kag makabiyanan nagatanaw sining ang kaalam ilang maangkon. Kag o Dios, gamita ini nga pamaagi nga sa diin, amon pagid mahantop ang amon tagsa ka pagtuo, pinaagi si mo bulig. O Dios, gamita ang imong mga alagad sa sining kaadlawon, ginapangayo namon bangod lamang sa ngalan ng Jesus. Amen. Okay, Pastor Edwin, sana siling naton kay na ang atong leksyon about the roots of restlessness. Tama siya ka kuano, tama siya ka significant gid sa aton nga kapanahon ng Pastor Edwin tungod kay labi na sining panahon sang pandemic, madamo subong nagasuffer sang depression, anxiety, kag dala na dira of course wala sing kalinong si pangununa tungod at stake ang aton nga health bisan pang atong nga life. Gani Pastor Edwin, ayan ining atong leksyon sa sining nga Sabado makabuligid sa ila kung paano sila nga makaangkon sa ginatawag nga peace within their mind and rest, complete rest. Of course, hindi nato ma-attend Pastor Edwin ang natawag nga complete rest tungod kay aring pagkita buhi pa sa tanas. Kani buhi pa sa tanas hindi kita makalikaw nga may ari nga mga problema nga ginatugot man sa Ginoo agud nga sa din maangkon naton ang pagkabakod pagtubo sa aton pinamatasan katulad sa kay Kristo. Nagambal diri restlessness appears when we do not get what we want. In those moments we feel anxious and peaceless. Restlessness is often rooted in our sinful nature. Other times our decision to be faithful motivates other people to make it hard for us. So,
can we find peace when restlessness surrounds us? O, at kataong no, Pastor Edwin, nga sa din may katulas ang leksyon naton ba sini nga si Manaw, nag-illustrate sa Pastor Edwin sa introduction sa ang aspen nga kahoy. Ining aspen nga kahoy, tama siya ka labi dito sa Europe kag sa Amerika. Tama ini sa kadako nga kahoy nga ang iyang height mayara sa 15 to 30 meters. Kag ini nga kahoy tama siya ka ginagamit na sa mga furnitures kag ginahimo siya sa mga ning puspro gani palito sa puspro. No? Busi ringon dako ang bulig niya. Kon ang iya nga edad sini Pastor Edwin dira nagaabot sa 150 years pero ang iya nga gamot nagalawig siya sang 1,000 of years. Hindi lang ina ang features ni kahoy Pastor Edwin kundi masiling gamay ang sa iya nga sagwa. Pero tama kadako sang iyang gamot nga nagapundar dito sa idalom. Busi ringon ma-underestimate natin nga sa din gamay na sa kahoy pero galit tama sa kabakod sa dalom. Ti amo ina ang pinaka root cause sang atong nga restlessness hindi lamang sa Pastor Edwin sa gamay nga problema. Hindi lamang sa tungod kay wala nakakwarta, hindi lamang kay na failure ka sa imong mga business. Kundi may pinakamadalong pa na siya nga pinakarason sang nga nag-cause siya siyang restlessness sa tao. Ti tama siya ka kuno ka masaling naton kan common sa nakatabo sa aton as human nga sa din of course ang kaaway ang nag-inflex na sa aton. Pero nakapasalamat kita Pastor Sandy. Nga kita yan nakatuon sini nga mga pulong. How about abing iban to? Bisan pang membro sa aton nga church nga wala permi nagabasa sa aton leksyon. That's why ari kita mga kauturan sa pagsaysay sa siningabutan kung paano naton malikawan ining walay kalinong sa aton kabuhi, no? Pastor Sandy. So katahom sang imo nga ginhatag nga introduction sini nga kagahon. Ang pamangkot diri sa aton Pastor Edwin, can we find peace when restlessness surrounds us? Sa aton bla malinong kabla kung sa kay may sa atong leksyon Pastor Edwin may duha ka restlessness, outer restlessness kag inner restlessness. Aton na pag-discuss karon ining outer kag inner. Ang pamangkot subong sa aton makaangkon bala kita sing kalinong kung ang restlessness starts from within and without sa aton kabuhi. Gani atong isa-isaw sini ang aton nga outer restlessness. Okay, practically siling diri ni Ginoong Hesus sa Matthew 10:35, for I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. Okay. Jesus preached and practiced love, peace, and harmony. Ang may ara bala Pastor Edwin nga tawag nga daw kaladlawa daw ka receive aning nitawag nga daw hindi siya bala nag-uyon nga mga pangunauna. Kaya di ba mahilig kita magwali nga mag-seminar kailangan na mayarang kalinong sa panimalay. Kung Christian ka, mayarang kalinong. When God is in the family, mayarang harmonia, may kalinong. Pero nga, ang nagsilang rin si Ginoong Hesus sa Matthew chapter 10:35, nga hindi ako nagkari sa pagdalasing kalinong, kundi espada. Practically, nakita natin sa aton nga mga kauturan. Kaya nagambal kung padalma naton diri nanungod sa ginatawag nga worthiness. Silang ganit diri sa Revelation 5:9. However, Jesus meant that we are not worthy if we love them more than we love Him. Jesus is worthy because He gave everything for us. We are worthy if we choose to follow Him above everything. Nagambal ni Pastor Edwin sa ginatawag nga worthiness. Sa Ilonggong na tawag nga Hindi takos. Hindi takos. Okay. Hindi takos. Ang siya kuno nga nga wala naghigugma sa akon sobra sa iyang mga ginikanan, mga utod kag sa iyang mga bisan pa sa iyang mga kasilingan, he is not worthy of me. Hindi sa takos. Mo silingon hindi naton masiling ang pag-abot kay ng Hesus sa kalibutan nga miyara kagamo. In fact, sa piyak sang ginatawag nga restlessness, ara iya ang kalinong sang Ginoo. Ang kadalom bala sang relasyon sang
tao kag sa Dios amo ni tama ka dalong nga relasyon no. Kay ti sobra pa ya sa tawhanon nga relasyon no. Kung ang imong relasyon sa ginikanan mas labaw pa sa relasyon sa Dios, hindi mayo kinahanglan mas labaw ang aton nga relasyon sa Ginoo. Pastor Santo. Daw mo nang ginasiling nila Pastor Edwin nga siling ko na hindi kita magsulod sa mga Christians kay ti kung magsulod ka dira ang imong pagsinalayo ang daw ibaliwala ka lang mga ginikanan kay lapasulabiyon do sa ila do kulto kuno nga bangani sa mga kulto gani ginahalad ang ilang kuno pinalangga no? Pero sa sini nga instances ato no batyagan sa mga kauturan nga sa diin naghambal diri sa natuwag nga loyalty nato Pastor Edwin. Loyalty. Of course, ang Dios siya ginakabing naton nga siya ang pinaka siling sa bugna, He gave everything for us. He gave ginahatag niya ang tanan sa aton. Karon tungod sining pamulungon sa Ginoong Hesus aton la ibaliwala atong ginikanan mga uton. Of course not. Hindi. Actually, Pastor Edwin, reverse eh. Hindi kita ang nagdala sang sword sa ila. Sila ang nagdala sang sword sa ato. Kaya nga, hindi nila kita maintindihan. Kaya the more nga nagahigugma kita Pastor Santi sa Ginoo. Actually, ang aton nga relationship nga maayo sa aton isigitawi labi na sa aton nga family will just follow. Oo mo na siya. Kaya mo na kay kung kitaya ang loyalty nato na sa Ginoo, ti sila ang atong ginikanan abing nga Adventist, ang mga utod natong Adventist, wala sila sa loyalty sa Ginoo. Of course, may hara gina siya nga class. May sumpakilay. Ti ina practically nagadulong nagatag sang kaaway kung masiling kitab sword. It connotes kagamo. Kung ano blang dala sa mga soldado, mga swords tungod kay sabak sila sa away. Kagamo. Ti ina nga kagamo nagatuhaw gid sa aton kay nga hindi tanan kita pareho sa prinsipyo. Hindi kita tanan pareho sang loyalty tungod kay kung Christian kita, ang loyalty nato sa Ginoong Hesus. Kag sila wala sila nagatag sina nga balatyagon tungod kay wala nila ginkabuhi si Kristo. Amo na Pastor Edwin practical nato nga rason kung nga ang Ginoo nagkarisa sining kalibutan not to bring peace but swords. Ina tungod kay may aragid permi kasuayon sa tunga sang magulutod, sang maginikanan, bisan pa gani sa mga abyan. Tama. O kung sa mga mag-asawa Pastor Edwin. Kaya nga kung isa lang Adventista, permi ginakasuayon gisang banak asawa. Kaya mo na siya nga sa sining nga atong pagtuon, sila ganin ni G. White sa Our High Calling, November 18. Sila nga, the peace of Christ is not to banish division. Ang kalinong kuno ni Kristo, hindi kay magdula sang division, but it is to remain amid strife and division. Buot silingon, bisan may hara nga division between sa imong nga parents, sa imong nga kauturan, hara gyapon ang peace ni Kristo. Si kaangaton niya nag-advocate kita sang peace, Pastor Edwin, pero sila hindi magbaton sila ang aton mga loved ones. Tama. Family must be divided in order that all who call upon the name of the Lord may be saved. All who refuse His infinite love will find Christianity a sword, a disturber of their peace. Kaya mo na, natural kung kitaya kung sa lagad sa kay Kristo nga aton ginikanan itong utod yung wala, i-kunan sila na sila. Mabudlay gito. I-influence sila sila o gamuha ng imong bata nga Adventista. Gamuha ang imong bana nga Adventista. Gamuha ang imong abyan nga Adventista. Kaya mo na nga hindi malipay si Satanas, Pastor. Amo ni ang resulta sang giatog roots of restlessness. Ti ang una da nga ginhambal Pastor Santi amo ning egoism. Anong ining egoism Pastor Santi? Okay, katawon mo, masiling kita egoism, may ara siyang natawag mga synonyms nga natawag nga narcissism, selfishness. Ining egoism isa sa mga inner restlessness sa sulod nga ang tao nga tama sa ka egocentric, narcissistic. Kung magsiling kita narcissistic, dapat ang iyang nga language Pastor Edwin may ara tatlo, I, me, and mine. Makita nimo na outrightly, mabatyagan mo nga ini nga tao egocentric siya, narcissistic siya, sakon, makisarili. Kung mas ay, kundi ako so na ako sino nagpatapos ang simbahan mo. Ako gini, kag amon ini, akon ini. Nagagwa na dira sa tanas na ulog sa amo gani Pastor Santi ba no may many times bisan sa aton family may mga kwanla kun kisa makashare kita sa iban
kundi may kasuayon sang mag-asawa. Ngating aton niya, ano? Kung kisa una ginaton ang aton, sang sa iba, no? So, ang pagkadalok gid sang tao, like for example, Pastor Sandy, ang bata ko nung pagguwa sa taguangkan sa Iloy, ang iyang kamot gano? Gakoom. So, siling nila, ngati duna sang tao ang pagkadalok. Pero karon kay nakaibalo nakita mga kauturan nga amo ning roots sang restlessness tinguhaan naton sa aton kabuhi, sa aton kaugalingon nga hindi kita mangin selfish, no. Na-mention imong bata, Pastor Dwayne, suno sa study. Kung ang bata pagwa niyang gaydi sa dayon. Nag-una ang iyang pagka-egocentric. Gusto siya nga tanang atensyon ara sa iyaw, tama. Magluwas nga helpless, sa kay di sa makambal ang language niya pagibi. Buso nun, dapat aktipanon sa dayon. Atensyon sa iya. Gani nga masilin nato nga balik kita sa aspin nga kaway, Pastor Edwin. Kung nga ang kita subong, actually sa gusto na tong sa hindi, kita nga mga sa mga pangabugla siguro nagguwa nga ito nga pagka-narcissistic. Tama. Narcissistic. Kung di naton mamanage ang self naton, amo na nagagawa nga itong itong hypocrisy, mailang kita maghambal, Pastor Edwin, nga hindi ka dapat magsapon, hindi ka dapat magsarili, pero gali sa within our life, sa pinaka-alibutot sa itong pusoon, gina-practice nato ang egocentric. Ang diriblang ginambal, diriblang ni ang illustration, nga sa diin ato lang dira sa Lucas chapter 12 verses 13 to 15, ang magulutod, Pastor Edwin, nga naginamot ko silang properties. Siring sang isa kauton niya ginung Isus niya, Master, may mo mabala nga mabalan akong utod nga i-divide sang eksakto ang amon nga property. Si Ginong Isus, si Pastor Edwin, wala siya nagsilinga. Wala siya nagigidig up niya ang kung anong rason, kung bala laban sa piyak, kung laban. Ang ginambal niya lang, Pastor Edwin. Sini niya, dire sa, nagatag sa introduction sa 16 to 21. Ginagatag sa analogy nga isa ka farmer nga ang tanan nga matara sa iya, isa ka rich farmer nga nagkadto siya sa iya nga sa kay Ginoong Hesus. Nya anong himuon ko sa akon nga produkto? Bastante ako sa mga tanom ko, mga bunga, mga kay gasobra na sa iya nga barn. Sinya ako pagipadakoon ang akon nga barn, patindugon ko, kag tanan magkaon ako, himua patuyang ka. Ano sila ni Jesus? Nya buang-buang ka. Kaya nga, kay sa kagabiyon, kuha ko ikaw. Kabuhi. Buso nun, kung sundo ni mo, tubtob sa pila ka verses, dira, sila niya, kung ikaw nga nag-laid sang imo nga property sa imong pagkabutan sa kalibutan, gamay ang imo, o kung wala giganti sa langit. Kung silingon, nga sa din hindi dapat kita, ano naman, matipon nato ang mangga sa kalibutan, maangko nato ang tanan niya kadayawan, kung mawala naman imong kalag sa Ginoo. Ito kadumdum ko na sa istorya sa una, Pastor Sandy, nga maisa ko no ka runner, sila isang isa ka tao. Sila niya, tob sa malibot nimo, dalaganan nimo, imo. Di karon kay dalok siya. So, bira-bira siya, Pastor Sandy. Hasta kiti, amakon mo, gusto siya sing dakuin nga kadutaan mo. Bira-bira siya. Hasta nga sa ulihi. Tungod kay nadulaan sa resistance, natumba siya kag napatay. No, abi mo ang aton kahimtangan sa sining kalibutan, actually why kita sing min madalam. O ang mga tanan-tanan mga material things sa sining kalibutan, Pastor Sandy, hindi gid, no? Ang aton sa lagyan na. Hindi naman dadala. Pero ang importante nga ining pagkadalok madula sa aton nga kaugalingon kag ang focus naton sa Ginoo kag sa buluhaton nga sa diin yara kita, no. More on ining nagakatigulang kita, more on ministry naton, sharing na kita. Sharing na kita. May nabasahan ko mula po sa Redwin sa autobiography ni Alexander the Great. Nga paglubong sa iya, before siya nga napatay, nagbilin sa iya nga alagad. Siya, kung ako mapatay, kaya ginaputos sila mo, ginamamify sila. Before ako sa wala ko patagin bilin niya ang instruction. Niya kung mapatay ako, putson yung bilog ng lawas, pero hindi niyo pagputson ang akong kamot. Duha ko kamot. Kaya nga
ipakita ako sa kalibutan, sa mga katawan, nga wala ako sang madala, even single dot of silver or bulawan o kwarta sa langit. Mere body. Wala ako sa madala. Tiyan mo na sa nga. Sa din, ano man nga ma-accumulate natin ang mga gas ng kalibutan, kung ang aton relasyon sa Ginoo, hindi naman manami ang aton pagka-selfish, ang aton pagka-narcissistic, manginyosli siya. Sa baylo, mapatay kita siguro ang obituary, ang tribute sa ato. Ba, timado na patay. Pero katahom sang antidote dari Pastor Sandy sa ginatawag egoism is to be humble like Christ. Exactly. Kag to serve others and to put them before ourselves. Amo ning antidote sang pagka-egoism kung pagkadalok. Amo nang bulong niya. Okay. Bulong. Kadto kita sa ikaduwa nga inner restlessness, ining ambisyon. Ining ambisyon. Siling diri sa Luke 22:24. Now there was also a dispute among them. As to which of them should be considered the greatest. Kita mo sa mga disciples basta hindi mapananaton sa 12 disciples mayara gid yang sino gatong pinakapalangga ang masil nato nga permigis kay Jesus si John the youngest among disciples. Actually bisan pa sa mga komentary the most loved disciples siya. Of course kay siya nagapa-ari kay permi mong ara siya sa busom ni Ginoong Hesus nagasan di mo sila nabatyagan gid nga daw may kwan ti sa mga disciples sino gibala ang pinakadako sa ila. Tiyan mo nang may mga binahin-bahin, may kahisa siguro. Bisan pa nga sa panahon to ni Kwan, si Judas, isa sa mga factors nga ang sunod sa mga historian o sa mga theologians, o nga ang gusto mo si Judas. Nga treasurer siya pagkato sa Mount of Transfiguration, tatlo lang upo ng Ginoong Hesus, Peter, James, and John. Siya nga treasurer, supposedly 3 musketeers, wala sa pag-ubda. Gusto mo iharap mag-inggit-inggit. Kung sa kasubong obi, part sa tanin sang administration, kundi treasurer, executive secretary, president. Tiyan mo na, imagine ang ilang paggrupo, may ara sa gyapon, kay man people like us, mong, kung ano kita nga nagabatyag, sini, man ang ilang ginabatyag, samtang nagaangkon sila sining paglalis-lalis, kung sinogid ang pinakadako, gintawag sang Ginoo ng bata, no? Dito na shocks lang. Nya unless magkakulad mo sa bata, Jesus placed a child at the center of the group. Then he taught them that they should not covet great things in this life. Hindi sila maghamkon o kung sang ni mga butang sining kalibutan. We must trust God and depend on Him like a child and let Him take control of our lives. Jesus has great plans for us. He will help us to abandon our wrong ambitions and to be led by Him. By the way, ano ang ara sa kabata nga? Of all the babae, lalaki, tiulang, bata nga, bata gid ang ginpakunig ni Jesus. Ano bala ang bata sa imo Pastor Edwin? Nga ang of all sa mga classes ang tao, bata gid ang iya nga igamit nga analogy. Posible kay kung makita nato ng bata Pastor Sandy, ang bata kundi sa gaway-away na. Dugay-dugay miguhay naman sila. No? So wala sang dumot. Ang bata wala sing pagdumot, no? Ang bata apostoluan. Ang bata wala naga say lies, o kung mga naga binutik. Pero kung mga tigulang niya bisan nakakuha pa niya waya. No? So ang bata mga kauturan namuto ang pakita gid sa Ginoo, gibutang sa ilat niya. Sino gid pinakadako aring bata ho amo ni pinakadako. Ay ang iyang kaugalingon, no? Kabuyak, putli. Kag isang ang sterling characteristics ng mga bata, Pastor Edwin, ang iyang pagka-dependent. Kita mo, tungod kay mosmos siya, wala sa sang capacity sa iya, ginabatyag niya nga kung ano ginahambal sa iyang tatay, mahimo. Kayo, kung ano kuno ang mga pulungon sa mga tigulang, eksakto siya, mo ginapatiyan niya. Kaya mo itong gigamit ng iniso sa bata. Tungod kay kitaya, kuno na yan sa Ginoo, buligan ko ay sa Ginoo sini. Pero ang bata, iwan sila nga, toho, hindi magkabala ka, buligan ta ka. Patiyan gina sang bata. Ang total dependency sang bata. Ang bata, Pastor Sandy, waya gadumon. Tama mo na isa sa mga kuno. Kung kita yung mga gurang-gurang na niya, bantay ka lang na kay ma. Tiyan mo na, kung hindi ka kuno magpakabata, tiyan mo na siyang isa sa mga
kuan naton, isa sa mga hilimuon naton o pinamatasan naton dapat ang hindi kay magpabata-bata, kabata-bata, kundi magpakabata. Silingon, ang mga characteristics ng bata dapat aton gidya nga himuon. Agud nga sila mangindako kita sa Ginoo. Humbleness, ang bata humble, wala sa sambugal sa ako lingon kag dependency, dependent kita sa Ginoo nga ang Ginoo God will provide. God will supply your needs. Amo na nga kung ang bata gigamit niya nga analogy. Okay, sa ikatatlo nga inner restlessness, nga ang restless ang tao tungod sa hypocrisy. Kung tanahon nimo sa Biblia, Pastor Edwin, nga mga 14 ka mga instances ang Ginoo nagamit sini sang hypocrites. Hypocrites. Ang katulad sining sa Matthew 23:13, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! Alaot kamo mga eskriba, kamo mga Fariseo, kamo mga hipokrito." Anong mga ginahimo sa mga hypocrites, mga Pastor Edwin? "You shut up the kingdom of heaven, you neither enter nor allow others to." Amo ni mga Fariseo ginahimo na. Okay, ikadua, "You ruin the widows, but pray long prayers." Grabe sila pangamuyon, sila pa sa karakter. You talk long, but ang conduct ni mo short. But sila may lang pang balon, pero ang paginawi, ang iyang paginabuhi, inconsistent. Ari pagkadiri, "You make your proselytes more fanatical than yourselves." But sila, ang ilang nga gina-convert, mas ang tudlo niya, ganatong fanaticism. O kung kita na ito ng mga Pariseo kung Saduceo sa ilang kapanahonan. Tapos, sila ari pagkat, "You pay tithe of the smallest things, but forget about love, justice, and faith." Of course, why problema ang paggatag tithes? Nya, tama ka mo kaid-id sa paggatag tithes, bisan hindi itong titable lang nga income, Pastor Edwin, mga butang. Pero, ginkalipatan mo ang gugma, ang hostisya kag pagtuo. Tiyan mo na nga hypocrisy. Tapos, "You clean the outside but keep the inside full of theft and injustice." Busa sa panglabas na siya nga katinlo. "And then you are like whitewashed tombs. You look pretty but are filled with filth." Ang mga pansyon bila kada November 1 and 2, tinluan na, repaint. Perti katahom sa gwa, marble, rugali dito ba, ang garok to, mga tulaan to, kagwayga. Okay. And then, "You honor the dead prophets, but despise the living ones." Sino nga pa ninging Isos? Gin-despise siya sa mga kaparian. Ang ilang nga tradisyon nga kung mapatay itong mga propeta, grabe ang respeto nila. Pero si Ginoong Isos nga buhi, ang ginbaliwala nila. Gani, ini nga mga pinamatasan. By the way, arigali pa Pastor Edwin, ang hypocrisy, tama sa una sa panahon sa mga Israelites, sa ancient culture. Daw katulad sang personality, theatrical. Nag-aaka sang personalidad sa isa ka tao, pero hindi na ikaw. Hindi na ikaw, okay? You just play the role, pero hindi ikaw. Karon naman niya, Pastor Edwin, ang hypocrite is someone who does not appear the way they really are. Busin mo, gapanundo ko personally, mahay ko magwali. Tapos, ang ginawali ko, hindi mo na akong nakabuhi. Mabatsagan na ito ng guilt. Daw pares na bala, Pastor Santi, nga siling ka sa wali ka sa my church. Kundi pastor kita. Mga utod, kinanglan may aragi kita nga family time sa aton nga mga kabataan. Siling isang bata mo, family time nga. Why ganit na siya time sa amon? Hindi nila daw kahay hypocrite, no? Hypocrisy. So may araman iban nga, kwan gid daw ka nami agin mag perti ka nami maghambal sa church. Puro sa imo nga balay ito, nagangurob ka perni. May natapos na sa Negros, Pastor Edwin. Hindi ko lang pag-mention, isa na sa kamanong pangabudlay. Samtang nagasakay sila sa lakyan, pagkatos yung bahan, grabe pangakigil sa asaway sa bata. Pagkaabot na sa may gate ng simbahan, Sa church na. soksok yung kurbata.
Amerikana. Heads up pa kanto simbahan. Grabe kung sino nga payo sa sila sa bata. Yan po namin na si Papa kung ari na simbahan, no? Pero kung sa salakyan, sa balay gani, grabe ang pagtrata niya sa amon. That's hypocrisy. Amo inang real nga nakatabo sa ato mo tod wala sa exempted diri pastor ka man, layman ka man, elder ka man, membro ka man. We all have the same weaknesses. The same weaknesses. Dapat i-overcome na tumutod. Base masiling kamo kapini Pastor Edwin diri exempted kami. We are not exempted sining hypocrisy. Ang Ginoo na kay balos sina gani pero kami nag-struggle. We are just struggling Christians to overcome this weakness, being hypocrite. Di nagambal, hypocrisy is extremely dangerous. To him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. What? James 4:17. Nabala na ito nga, amuning mo na ito, amunin sila sa isa ka preacher to Pastor Edwin. Sa nabatian ta sa wali ni Pastor Kerry. Nga ang pinakamabudlay nga tao nga maluwas sila kalibutan ng mga pastors. Pinakamabudlay. Of course, hindi mo na siya nga theory naman na. Kaya nga, nakaibalo kita sang tanan. Anong pasikot-sikot dapat ang likawan naton? Ang mga pros and cons. Pero sa gyapon ginatago naton. Tiyan mo na gani nga sa sina lang kuan nga kamaturan. Maka-learn kita lesson nga sa din dapat transparent kita. Sino gato nga prophet kani nga ang kung magtin siya iya nga ginagamit natin transparent si Elijah kung si Isaiah. Nga wala sa ato niya kung nga ang nagatin kita para makabiran nga hindi kita makita no. Pero siya sa iya nga tent transparent. Busin mo wala siya sa tinago. Sa ato bisan honest gid siya. Honest siya. Bisan sa katulugon wala siya sa inconsistency. Tiyan mo nang gusto nato mga utod mga kabyanan. Isa ini ka pamalandungan naton. Nga hindi lamang kita malawig sa paghambal. Nubo kita sa aton nga paghimo sini. Busin mo that's hypocrisy. Kaga siguro Pastor Santi, no? As Christians, no? Kag leaders sa mga churches, we should be transparent in all things. Tama. Kung may time gid nga makasala kita, ako alam. Just say sorry. Ang budlay-budlay nga himuon la Pastor San, inang masiling sorry gid haway ko. Kung isa gid tabunan ta pang aton ng mga sala ba. So ang aton pagka-hipokrito, tabunan ta pa. To the extent gagadamo pagid sala ta. Muna sins after sins. Ang silindiri therefore, Jesus encourages us and gives us the strength we need to live in tune with our faith. This way, we will help others to trust Jesus. Kita nga mga pangulo sa simbahan, mga church elders, mga pastors, dapat we set as a role model. Kung anong ginambal naton, among ikabuhi naton. Agud na sa mga membro naton will do the same. Magahimo man. Kay man we are struggling Christians. Upod sa bulig sa Ginoo sa Holy Spirit mahimo naton. Katahom sang desire of ages diri nga statement Pastor Sano. The religion of Christ is sincerity itself. Katahom sincerity itself. Zeal for God's glory is the motive implanted by the Holy Spirit. And the only effectual working of the Holy Spirit can implant this motive. Only the power of God can vanish self-seeking and hypocrisy. Amo na nga pangayoon ginaton na Pastor Sandy ining power sa Ginoo through His Spirit, to the Holy Spirit, nga amo ni ang magagiya sa aton sa tanan nga ption. Kinahanglan abi kita empowerment bisan pa sa simple thoughts naton Pastor Edwin. Kailangan i-empower kita sa Ginoo. Kay isa hindi naton makontrol ang mind naton, pero dapat kontrolong naton ang mind. Ang tatlo ka sa major tenets ang Zoroastrianism ning motis ang sa Israel. No sa Asia. In Zoroastrianism. May three tenets sila Pastor Edwin. Right thinking, right saying, and right doing. Actually ang saying kag doing subservient na sang thinking naton. Kung ang Biblia pa dira sa Proverbs 9:27 ba na kaya nga pati katay nga ang Biblia nagambal nga ang tanan nga salang start sa mind mo dapat itadlungon naton ang aton pangununa pinsaron naton ng what is good, right thinking,
kag subserviently magwa na yung kung ang aton pangunahuna Pastor Edwin daw hindi lakay daw kundi putli gitanan wala sing sayop, wala sang criticism, wala sang paglibak sa ato si katao. Pating ba naton magagwa da nga mga manami. Kag ang pagbuhat naton manami. Amen. So, ang katapusan guro nga pamangkot, Pastor San, paano naton madula ni ang aton pagka-restless bla? Katao maari sa katapusan naton nga sige. Ara dia. Getting rid of restlessness. Okay. Paano kita nga magpalagyo? Magaguha sining pag-restlessness. Of course, sa mga kauturan amo niyang ginapang ginaton no, ang handom ginaton pinaka-ultimate dream naton nga sa din magkalingkawas kita. Makaguha kita sining walay kalino nga pangununa, walay katapusan nga kagamo, walay katapusan nga paghimo sang hindi manami. Siling diri sa John 14:1. Don't let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. Tama. Trust in God. Wala kita sa ibang nga saligan, Pastor San. Why lagi? Tama. We have learned that restlessness may be caused by sinful nature. Tungod kay sang salabi. Kung sa theology pa Pastor Edwin, we are already inclined na may tendency na kita For sinning. propensity to commit sin. Amo na nga mahapos aton ang pagpasala kay nganan hilay na kita nga daan sa kalibutan. Pero kung si Kristo na ang kabuhi sa Galatians 2:1 bla? Ano na nga 2:7? No longer lives in me. I no longer live, but Christ lives in me. Hindi na ako nakabuhi sa akon, kundi si Kristo nakabuhi sa akon. Busilon, everything sa akon kabuhi, akon pangununa, sa akon ginahambal, dapat iyanay na sa mga pulungon. Posible guro, Pastor Sano, atong si Enoch bla of old. Kada nga man nga ginhambal dira nga he walked with God. For 300 years. For 300 years. Anong buot silingon sang ginatawag? He walked with God. Posible, Pastor San. Nga bisan siguro nagapamanday siya, nagapanglabas siya, nagatrabaho siya. Sa kadatikang niya, ara ang Ginoo sa iya mga bibig. No? Kag nga, waay gid siya silisang Ginoo niya ba? Puwerte ang hakos mo sa akon, dalontan lang ka. Daw bata blang nga, gapilit gid sa imo bla kay sige dalon ta na lang ka kay hindi ka gid magbiya sa akon. Katao no. Tama naman kanubuha bisang story ni Kuan ni Enoch. Pro Ellen G. White na may ginhambal sa bla. Nga ang nakaya niya for 300 years. Naglakat sa Ginoong Hesus nga ti kon aton i-considerar mas mabudlay pa ang pagsinalayo sa una sa aton subuman ari kita sa kalibutan nga kalaban namo Christian so una mga pagano mga hintil kag mga ancestors worshippers pro ang sekreto gali ni Enoch Pastor Edwin alive ang inyang communication sa Ginoo. His mind always attuned with God. Kaya nga bisan nagaobra siya bisan naga himo sa mga transactions sa kalibutanon pero sige apon ang iyang mind always attuned. Buhi ang iyang connection sa Ginoo. Tama. But siningon, kung nahimo ni Enoch sa itong panahon, mahimo naton. Pwede. Mahimo naton. Makontrol. Ato na yung mind ta makontrol tayo. Makontrol ta ang mind ta. Ginoo, I entrust everything to thee. Sa akon nga mind, sa akong panahon, muna nga prayers na itong Pastor Edwin, dapat nagakilang lang kita sa ginatawag fervent prayer. Fervent prayer. Nga sa din lamang ka shallow prayer, kundi fervent prayer, nang mainit, kag ng pangamuyo, hanuot nga pangamuyo, nga sa din ma-overcome natin, even the simplest weaknesses that we have. Fervent prayer. Kaya ang Ginoo, He empowers us nga ma-achieve natin ang desire sa tagipuso ng Ginoong Hesus, hindi sa aton. Kundi Pastor San na ang nakilalhan natin nga ato na sa langit, subong si Enoch, si Moses, si Elijah, kag si Moses. Kung tan-ahon mo, ining duwa ni, may damo ang weaknesses ganila. No? Si Elijah ganito, daw pinalagyo na lang sa kay daw nadulaan na sa sing paglaom gid sa Ginoo kay ti daw in spite nga nagdaog sa Mount Carmel pero pinalagyo sa kay kulbaan siya. So ato pa nag-abot ang weaknesses sa iya kabuhi. Si Moses naman sila sa Ginoo, kuha na lang. Istoryahan lang ang bato. Nangin impatient siya. Ginampusan niya. Do amaamog sa aton pero Pastor San, ginkuha sila sa
sa Ginoo palangit. So sa kita nga mga Kristohanon, dako gid ang possibility naton nga kita ya mangin kabahin dito nga awan. Amen. May ara kita ya sini nga mga pagtudlo sa aton. We are blessed. Oh. Bless gid kita Pastor Sam. Oh. O silang kanin ni Ellen G. Watt, our high calling, January 2. Before you are two ways, the broad road of self-indulgence and narrow path of self-sacrifice. Into the broad road, you can take selfishness, pride, love of the world, but those who walk in the narrow way must lay aside every weight and the sin which doth so easily beset. Which road you have chosen? Ang pamangkot, sa diin nga dalan malapad, o kung makitid, ang malapad, haradang selfishness, bugal, gugma sa kalibutan, nga patuyang ka sa kalibutan. Kag ining makitid nga dalan, biyaan mo tanan nga mga dalani mo, ang mga kaluyawon mo, biyaan ini, kag ang katapusan sini amo ang kabuwing walay katapusan. No? Gani mga kautor mga kabyanan, sa sini nga semana, ako ginagapati nga may mga leksyon kamo nga nakuha out of this study sa sini nga semana nga sirin mangin turning point magaliso kita sa hindi manami pagkato sa pagkamanami, sa pagka-selfishness, sa pagka-selflessness, kag sa pagka-ambisyoso pagkato sa pagka-submissive sa atong Ginoo. Let God lift you up. Ito gat ang Ginoo nga magabayaw sa imo kung nakita niya katulad sa isa ka bata nga sa diin ang iyang total dependency kag iyang walay pagdumot, ang iyang walay pagsalig sa iyang kaugalingon kag pagsalig sa Ginoo, nakita sa Ginoo. Gani amo ning handom naton mga kauturan. Ari na kita subok katapos ang panag-on. Tungod sina handom bisan pa handom sa atong Ginoo nga sa diin madab-ot naton inang pinamatasan, batasan ni Kristo. Higher than the highest human thought can think is godliness and Christ-likeness, the goal to be reached. Ang pinamatasan ni Kristo, kagkadisnon, among handom naton, kumabaton. Pastor Edwin, last words nimo? Mga utod, ano bala ang nagapabugat sa aton sa pag-alagad sa Ginoo? Kay gusto sa Ginoo nga, ini mga nagapabugat sa aton isikway, no? Kag let us choose the way of Christ nga makadulong sa aton sa kabuhi. Amen. Nga walay katapusan. Of course, ang ining mga weight niya mo ning mga sins. Mga no? sins nato. No? Ang aton pagka-restless. No? Ang aton nga mga pagkadalok. No? Ambisyoso sa sining kalibutan. Ang pagka-hipokrito. Kag the rest sa mga sins nga amo ni ang makapagar o kung makapabara sa aton pag-alagad. Pakadto. As aton nga pag-biyahe. Pakadto sa langitnan nga puluyan. No? So amo ni mga Pastor San, kung mahimo, kita nga nakaibalo na sa ini nga mga prinsipyo, tinguhaan naton nga magalakat kita sa dalanon sa pagpakamataro. Amen. Okay, thank you very much mga kauturan. Before we close, pangkabayan natin Pastor Edwin sa atong closing prayer. Sige, Ginoong Diyos, salamat sa mga pulong nga amo natunan sa sinigid nga simana. Tugot ti Ginoo nga sa tanan nga mga prinsipyo nga amo natunan sa sining lesson this week kung tani ini makahatag sen kabakod pagpaubos sa kaugalingon kag o Dios mangin anak kami nga hapos matudluan. Amen. Agod o Dios magalakat kami katulad ni Enoch kag sa iban pa nga mga prophets worthy sa pagatubang sa imo sining katapusan nga panagon. I-bless gid ang ministry ni Pastor Takapan, subuman sa akon, kag sa leadership sini conference ni Pastor Kerry. Isaha kami sa pagbidisyon Ginoo. Magapakamayo ka sa Hope Channel, Panayan Gimaras, sa mga crew, kag sa leadership man ni Pastor Swallow. Salamat gid sa pagsabat mo sa ang pamuyo sa ngalan ni Jesus sa manluwas. Amen. Amen.